bahagi ng trabaho ko yung samahan yung mga kasama ko na tumutugon sa emergency para makita ano yung mga kalagayan ng kababaihan at kalalakihan. Pero meron kaming pagkiling sa kababaihan dahil nakikita namin na sila yung maraming dinadaan ng problema at ibang sitwasyon dahil may mga inequality doon sa community. So dito sa Hayan, yung response ng Oxfam, kasi tumutugon kami sa water, sanitation and hygiene issues, tumutugon din kami sa livelihood issues. Nakita namin na hindi sila masyadong natatanong, hindi nakukonsulta, tapos alam naman natin na napaka-aktibo ng kababaihan natin, diba? Pero hindi masyadong naririnig yung boses nila, lalo na pag dumagsa yung mga rumeresponde sa emergency. So yung nakikita naming malaking pangangailangan, paano ba magpa-participate ang kababaihan? Paano sila makukonsulta para lumabas yung sarili nilang mga pangangailangan at issue? Kasi kadalasan, kung sino yung na-interview, nagsasalita, sila lang yung natutugunan yung problema. So halimbawa dito sa ginagawa namin ngayon na forum, tinitingnan namin yung access nila sa livelihoods, access nila sa relocation, land rights, etc. Pero meron ding pagtingin doon sa gender-based violence at saka reproductive health na particular na nararamdaman ng kababaihan doon sa communities. Dito sa Hayan, di ba, ang daming rumesponde. Unang-una na yung gobyerno, tapos maraming international NGOs katulad ng Oxfam, Plan International, World Vision. So ngayon, naisip namin, gusto namin pagtagpuin, yung mga, sabi nga nila Ate Feli, mga malalaking tao, sabi namin mga nagtatrabaho sa emergency, dinala namin sila dito para magtagpo, na yung mga sinasabi ng Oxfam na mga pag-aaral namin, may mukha, may boses na nandito para i-represent yun. So nag-invite din kayo ng mga international nandito. Ngayon nandito ang World Bank, nandito ang UNDP, nandito ang USAID. So yung mga malalaking ahensya na may kaugnayan sa recovery and rehab. Nandito rin ang DSWD, nandito ang Philippine Commission on Women. So nandito yung mga national agencies na mga nagtatrabaho sa recovery sa Yolanda affected areas. So particular sa Oxfam, ang expertise namin ay water, sanitation and hygiene at saka yung emergency food security and livelihoods. Dito sa forum na ito, inimbita din namin yung iba-ibang mga kasama din namin sa pag-respond. So meron ditong nakatutok sa psychosocial trauma, yung mental health, nandito rin sila. Nandito rin yung mga nagtatrabaho sa gender-based violence, yung umuasiste sa mga nabibiktima ng pangbubugbog o karahasan laban sa kababaihan. Meron din dito nagtatrabaho sa reproductive health. Kasi hindi naman namin kaya kami lang. Kailangan sama-sama yung pagtugon. Tapos more and more, yung paano yung gobyerno i-take on itong responsibilidad na to. Oo, hindi pwedeng issue lang ng livelihood o issue lang ng violence. Lahat yan ay may kaugnayan sa isa't isa. So, hindi siguro isa, pero pwede natin sabihin yung ugnay-ugnay na issue ng kabuhayan, ng kababaihan, para maging independent income earner din sila. Yung control nila sa sarili nilang reproduksyon, lalo na sa panahon ng pagkatapos ng disaster, magbubuntis ka ba? Sa panahon na napaka-insecure, pero wala kang suporta para makontrol yung sarili mong fertility. Yung isa naming naririnig, yung mga plano daw hindi pa tapos, yun daw yung bottleneck. Kasi alam mo naman sa gobyerno, 'di ba? Pag walang plano, paano ka magbabudget, So, yun din naman ang sinasabi ng gobyerno na kawalan ngayon ng kung bakit mabagal. Halimbawa, June yata nag-submit yung ibang mga probinsya ng rehabilitation plan nila at doon pa lang babudgetan, So, yun siguro yung isang bottleneck, yung paano ba tayo nagpaplano, Tapos yung bagal din ng pagbabudget, saan kukunin, lalo na ngayon, 'di ba, may issue ng corruption, DAP, ganyan. So bumabagal lahat ng mga proseso. Hindi emergency ang iniisip dito, pero pang matagalan paano to makakaresponde. Yun siguro yung isang indikasyon bakit nandito pang Oxfam, kadalasan after 6 months pagkatapos sa emergency, sibat na kami. Kasi emergency matatag naman ng gobyerno natin. Pero sa tingin namin, marami pang mga kailangan gawin, Yung
halimbawa, yung kanina sharing sa relocation, libo-libo pa ang kailangang i-relocate. Ang nagagawa pala ng housing units ay mga 200 pa lang. 9 na buwan na ang lumipas. No? Yun yung isa sa mga matingkad na issue kanina shinare sa forum. Yung pangalawa, yung kabuhayan. Yung kasi dependent sa coconut, 'di ba? Tsaka fisheries yung pinakamahirap na sektor sa tinamaan ng Yolanda. Hirap na hirap. Ang coconut 5 taon, 7 taon pa 'yan bago mapakinabangan ulit, 'di ba? So anong gagawin nila ngayon, no? So sa tingin ko kumikilos naman na yung agriculture, yung mga local government units, mga tao din kumikilos na ng sarili. Pero kailangan talagang alam mo yun, planuhin, strategize, etc. So andito pa rin kami. Ang plan nandyan pa rin, ang world vision nandyan pa. Ibig sabihin may pangangailangan pa na pagtulungan itong problema na to. Yung may tinatawag kasing life-saving phase, 'di ba? So bukod sa mga casualty ng disaster, pinipigil mo rin na dumami pa ang mamamatay dahil sa sakit, dahil sa iba pang pwedeng mangyari, ano? So yun yung life-saving ng Oxfam. Siguro hanggang mga 3 buwan, hanggang 6 na buwan yan, yung life-saving phase. Itong phase na ito ngayon ay tinatawag na nating early recovery. No? Kadalasan hindi na kami nag-early recovery, nasa life-saving kami, no? Kasi tingin namin kaya ng gobyerno ito, no? Pero ngayon ang nakikita namin parang kailangan mo ng mga external actors tulad namin para mag-facilitate ng mga ugnayan. Isang malaking ugnayan na hindi ganun na napafacilitate yung local at saka national, no? Yun yung isa namin nakikitang value added namin. Yung isa pa, ito yung pinag-uusapan natin, yung pagtingin ng katangian ng kababaihan, kalalakihan, at paano yung iyong response, life-saving man o recovery, ay nakatingin sa partikular na pangangailangan ng populasyon mo. So, kabataan, kababaihan, kalalakihan. Dito sa Yolanda, nag-commit kami na hanggang 2015 nandito kami. Kasi nakita namin, hindi basta-basta maibabangon ulit yung coconut industry at yung fisheries industry. Dalawang sektor kung saan naroon ang pinakamahirap na mga Pilipino dito sa coconut at fisheries. At yun yung kailangan ng malaking suporta para ibangon. At tingin namin, sa ngayon, kakayanin nating lahat pero kailangan pagtulungan. Hindi kakayanin ng isang grupo lang.